He's a good body puncher, and that's the exact tactics. Six it into the... That's the exact tactics. Six it into the body, and Bartos down again. Before the belt, welcome to those of you that are joining us. Chris Law and Darren Barker on before the belt, and the legs of Nick Hatbulik have completely gone here, and John Latham. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Alam naman natin na si Ricky Hatton ay isa sa pinakamalakas at hinahangaan na boksingero sa kanilang bansa, ang bansang Britanya. Si Campbell Hatton, anak ni Ricky Hatton, ay isa na rin sa ganap na malakas na boksingero at inaabangan na ng lahat ang kanyang mga laban. Ayon kay Campbell ay tila nahihirapan na daw siya umano makahanap ng kanyang katapat matapos niyang manalo sa mga latest fight niya. Ayon mismo sa 22 years old na si Campbell Hatton, anak ng isang former two-weight champion na si Ricky Hatton, gusto na niyang makaharap ang mga malalakas dahil sabik na ito magamit ang estilo niyang kakaiba sa ibabaw ng boxing ring. Ayon sa panayam kay Campbell ay tila kuhang-kuha niya at humigit pa ang lakas at determinasyon sa kanyang ama na si Ricky Hatton. Target ni Ricky Hatton lumaban sa super featherweight division, lalabanan niya daw umano si Mark Magnifico Magsayo. Ngunit sa ngayon ay wala pang formal or final na usapan. Ano sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Campbell Hatton itong pambato natin na si Mark Magnifico Magsayo? Dagdag pa sa ating mga balita. Hanggang saan kaya aabot ang pinakamalakas na version ni Naoya Inoue? Kakayanin kaya niyang higitan ng pinakamalakas na version ng ating kababayan at tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacquiao. Sa kabilang banda, bagamat kilala na pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na walang iba kundi si John Riel Casimero, kakayanin kaya ni John Riel Casimero pantayan ang lakas nitong si Naoya Inoue at pabagsakin ang halimaw ng Japan? Alam naman natin na halos 60% na boxing fans ay naniniwala at nagdududa na hindi kakayanin ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Will, para malinawan, or magka-idea kayo kung kakayanin kaya ni John Riel Casimero itong the Japanese monster superstar na si Naoya Inoue? Bakit hindi muna natin kilalanin ang the Japanese monster superstar na si Naoya Inoue? Para magkaroon tayo ng idea kung sa anong paraan lalabanan ni Quadro Alas superstar na si John Riel Casimero itong si Naoya Inoue. Si Inoue ay tubong sa Makinagawa, Japan. Sa edad na 5 years old ay kinamulatan na niya ang mundo ng palakasan ng kamao, dahil na din sa gabay ng kanyang ama na dating boksingero. Talagang malakas talaga ang mga dugo at lahi ni Naoya Inoue, dahil training pa lang ay sobrang hirap na. Unang sabak pa lang ni Naoya Inoue sa amateur fight ay kitang-kita na talaga na isang matulis at may angking lakas ng kamao siyang tinatago. Ayon nga mismo dito kay Naoya Inoue, ay noong nasa amateur division pa lang siya ay pagkatapos niyang manalo dito ay pinasuri, nga daw umano ang kanyang boxing gloves na gamit, kung may kakaibang matigas na bagay sa kanyang boxing gloves, dahil nakapagtataka daw na sa likod ng patpatin niyang katawan, ay kung bakit grabe kalakas itong sumuntok. Si Naoya Inoue ay mayroon siyang record na 75 wins, 48 knockouts at 6 na talo noong nasa amateur pa lang siya. Sa edad na 19 years old ay nag-umpisa na siyang lumaban bilang isang professional boxer. Nakatapat niya agad dito ay isang Filipino fighter na una niyang naging biktima at unang nakatikim ng kanyang malakas na suntok, ay walang iba kundi si Grayson Umayao. First round pa lang ng laban ay napuruhan agad at napaluhod ng super combo body shot itong kababayan natin na si Grayson Umayao. Umabot pa ng round 4 ang laban bago ito natapos dahil tinamaan ang Pinoy ng super combo uppercut at body shot na dahilan ng pagtigil na ng laban. Pagkaraan ng ilang taon ay isang Pinoy na naman ang kanyang nakalaban, siya ay si Jerson Mancio. Tulad ng dati, tinapos ni Naoya Inoue ang Pinoy sa maikling round. Ayon mismo dito kay Inoue ay gusto niya talagang makakalaban ang malalakas at major world title fight. Hindi nagtagal ay natupad nga ang hiling ni Naoya Inoue na laban sa major title fight. Kinalaban niya dito ang WBC light flyweight champion na si Adrian Hernandez, na isang Mexicano.
Sa laban na ito ay masusubok ang lakas ni Naoya Inoue bilang isang professional boxer, veteranong boksingero kontra sa bagitong boksingero. Sa mismong laban ay nakitaan agad si Naoya Inoue ng agresibo, walang takot at magandang galaw sa ibabaw ng boxing ring. Sa ika-6 na round ay dito na napuruhan ni Naoya Inoue ang veteranong boksingero dahilan sa kanyang pagbagsak at pagkatalo. Dahil dito nakuha ni Naoya Inoue ang kauna-unahang world title champion. あそこからもう一気に攻勢になりましたかね。そうですね。ちょっともう実力差が出てますよね。あ、そうですか。ただこれチャンピオンエルナンデスもですね、32センチ、29秒という高い勝率を誇っていて、ノックアウト勝ちもそのうちで18とこれ軽量級にしてみると。 7 buwan ang lumipas pagkatapos niya makuha ang pinakaunang world champion ay tumalon agad siya sa dalawang division simula lightweight division papunta super flyweight division. Kakalabanin niya dito si Omar Narvaez, isang Argentinian. Sa laban na ito ay target ni Naoya Inoue ang maging 2 world division champion. Si Narvaez ay may record na 40 wins, 24 knockouts, at isang talo. Habang si Naoya Inoue ay may record na 7 wins walang talo. Sa mismong laban ay ginawa lang ni Naoya Inoue na punching bag, itong veteranong boksingero na si Omar Narvaez dahil 4 na beses pinatumba ni Naoya Inoue. Dahilan sa pagkatalo nito. Dahil sa impresibong panalo na ito ay kinilala si Naoya Inoue bilang pinakamabilis na mandirigma sa kasaysayan na nanalo ng 2 world titles sa loob lamang ng 8 professional fight. Naging Fighter of the Year din ito. 2018 ay muli siyang tumalon patungong Bantamweight Division. Target ni Inoue ay subukan na makuha ang WBA World Bantamweight title. Makakalaban niya dito si Jemmy McDonnell, bago mag-umpisa ang laban ay tila puno ng kumpiyansa sa sarili na matatalo niya si Naoya Inoue. Dahil pinagyayabang niya na hindi siya nakatikim ng pagkatalo sa loob ng 10 taon. Ngunit nung mismong laban na ay tila dito na niya matitikman ang una niyang pagkatalo, dahil unang round pa lang ay tapos na agad ang laban. Pinatumba siya ni Naoya Inoue sa isang maikling round sa pamamagitan ng isang solid na body shot at mga solidong suntok. Dahil sa panalong ito ay tinanghal na si Naoya Inoue na official 3 world champion. His legs seem a little bit shaky here, a minute and a half into the first round, and McDonnell communicating with him. He's got to get through this opening round. He's got a minute left, retreats to the ropes immediately. Inoue looking to tee off with that right hand, left hand, and McDonnell sags into the ropes again, and Luis Pabon, the referee, has jumped in and waved this off inside the first round. Ano sa palagay niyo guys, kakayanin pa kaya ng lakas ni John Riel Casimero ang lakas ni Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.